Paplano ka bang pumunta at magtrabaho dito sa Macau? Or kasalukuyang kang nandito sa Macau at naghahanap ng trabaho? Ito ang mga kakailanganin mo bago ka mag-job hunting dito sa Macau. Disclaimer lang guys, yung mga tips and mga impormasyon na to ay galing sa mga kaibigan ko at base rin naman sa mga experience ko. Hi, ako nga pala si Jam. Gusto ko lang magbahagi sa inyo ng konting impormasyon at kaalaman patungkol sa Macau. Ngayong 2025, isa sa destinasyon ng mga OFW na nangangarap magtrabaho sa abroad ay ang bansang Macau. Bukod sa malapit lang ito sa Pilipinas, ay napakadali rin pumasok dito dahil nga sa open visa nila para sa mga visitors o sa mga turista. Isa rin ang bansang Macau na kilala sa patuloy na pagdami ng kabit at ng mga taong halipot na naninira ng mga... Boss, mali. Boss, mali. Wala. Ayaw, di ma! Well, kidding aside, ang Macau ay nag-o-offer ng iba't ibang trabaho sa mga foreigners sa iba't ibang industriya tulad ng hospitality, tourism, education, at marami pang iba. So before ka magpunta at maghanap ng trabaho dito sa Macau, ito ang mga bagay na kailangan mong tandaan para mas mapadali ang iyong job hunting. Unang-una sa lahat is language. Ang commonly used na language spoken dito sa Macau is Cantonese. And marami ring Pilipino or marami ring mga foreign workers ang nakikipag-usap dito using English. However, pagdating sa job hunting, especially maraming mga Chinese ang may-ari ng mga business dito, so you need to speak their language, which is yung Cantonese. And marami pong applications yan na pwede natin magamit. As early as now, you can start studying kung paano po magsalita ng Cantonese. Pangalawa is pera. Napaka-importante niyan, guys. Ito yung gagamitin natin pambili ng pagkain, pambayad sa upa, pampaprint, pamasahe, pambayad ng agency. So as early as now, try to save. Mag-ipon ka before ka pumunta sa Macau so that you can easy up your job hunting. Additional lang guys, bawal po pala maghanap dito ng trabaho mga turista. So be mindful kung isa ka sa mga turista na naghahanap ng trabaho dito. Be mindful sa surroundings nyo, especially sa mga police. Kasi once na connect nila yung bag nyo, and nakita na may CD ka, tsawla ka. Hindi ka ng Pilipinas. Careful. Pangatlo is appearance, which is hindi na natin mapag-uusapan on this video. However, I will connect this one sa part 2 sa kaalamang knowledge natin about sa mga Macau. But this is very crucial, yung appearance. So I'll just give you more information about that later on sa mga susunod na videos natin. And that's it for today. Thank you so much guys for listening. And if tumagal ka sa video na to, maaari kong mag-iwan ka ng like and comment. Also share mo na rin. And paki-follow na din ako. Ayaw mo.